Sa ating huling hininga, matatagpuan daw natin ang katahimikan. Mapapawi na ang lahat ng dinaramdam, ang lahat ng problema. Pero para sa ibang namayapa, tila wala pa ring kapayapaan. Lalo na yung mga namatay sa marahas na paraan. Libo-libo ang nasawi sa tinaguriang giyerang kontra droga sa nakaraang mga taon. Hindi makatarungan yung ginawa nila. Hindi sila Diyos para ganyan ang gawin nila. Maraming tanong tungkol sa madugong kampanya ang naghahanap pa rin ng kasagutan. On behalf of the Committee on Dangerous Drugs, the meeting is now called to order. So we expect this to be a very important day doon sa continuation ng investigation tungkol sa war on drugs. Today, we shall continue this hearing on the extrajudicial killings. Sa muling pagungkat sa nangyaring patayan, he needed someone capable of implementing the war on drugs. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. may mga naghihintay mapakinggan. Ang boses ng mga namatay. Mga kwento mula sa hukay. Hindi sila binigyan ng pagkakataon magsalita, even after death. Ano ang sasabihin nila sa atin? Sa isang bansang marami ang nabubuto. Magsisimula ang kwentong ito sa isang istoryang naitampok sa programang Brigada noong 2015. Istoryang binantayan ng ating kabrigadang si Bam Alegre. Tungkol ito sa tatlong batang magkakaibigan sa Maynila, sina Justin, JJ, at Marcelino. Sa unang tingin, di mo mawari ang kanilang pinagkakaabalahan. Yun pala, ang mga butil ng bigas na nalaglag sa palengke, isa-isa nilang pinupulot. Ang kanilang naiipon, siya na nagiging pagkain nila sa buong araw. Sa kanyang edad na 14 noon, pinakamatanda sa tatlong paslit si Marcelino. Nangalakal po kami, lagi po kami, wala po kami nakikitang kalakal. Kaya po lang po kami, nalalampot na lang po kami ng bigas. Mula sa pamumulot hanggang sa pagluto ng naipong bigas, 2 pirasong isda at isang itlog. Tulong-tulong ang barkada. At po mangingi po kami ng tuyo. At ulamin po namin, iyan po namin. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, sa wakas, makakakain na rin ang magkakaibigan. Ang dokumentaryo, larawan ng matinding kahirapan sa lungsod na kinamumulatan ng maraming kabataan.
Makalipas ang 9 na taon, ito na ang sinapit ni Marcelino. Kalansay na lang na maingat na hinuhugot mula sa nicho. Pwede lang sara? Pwede lang sara? Nanay, sige, sara na. Sige na, sarado na natin ay. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay, palaisipan pa rin para sa kanyang pamilya hanggang ngayon. Malalaman natin yung totoo. Sumainyo ang Panginoon. Basbasan nawa kayo at si Darwin. Pinangunahan ni Father Flavie Villanueva ang exhumation dito sa La Loma Cemetery. Kabilang siya sa isang non-government organization na tumutulong sa mga naulila ng war on drugs. Patong niya lang. 3 ang i-exhume ngayong araw sa sementeryong ito. Kailangan ng kunin ng kanilang mga labi dahil nag-expire na ang upa sa kanilang mga nicho. Yung mga babayan nating nasa laylayan, hindi nila kayang bumili ng lupa para sa kanilang mga yumaong mahal. Kaya nirerentahan lang nila. And the rent is only good for 5 years. Madamdamin ang mga tagpo sa sementeryo. Bakit ka rin nangisisa po? Nangyari sa anak ko. Hindi pa kasi tuluyang naghihilom ang mga sugat na iniwan ng karahasan. Babaw na lang. Hindi ka pulo sa taro nga. Bayaran po nila yung ginawa nila sa anak ko. Sana po. Pwede tanggalin natin ito. 2 sa mga nasawi, namatay daw sa isang anti-illegal drugs operation sa kanilang komunidad. Si Darwin Dasilio, napatay nang pasukin daw ng mga nakasibilyang pulis ang kanilang bahay sa Caloocan City noong December 27, 2016, ayon sa kanyang asawa. Paano siyang pinatay? Nakita po siya sa taas tapos pinipilit po siyang pababain sa kisame. Nagsalita po yung asawa ko na, "Sir, huwag niyo po akong patayin." Nagulat na lang din po kami noon, may nakarinig po na kapitbahay po namin na pumutok daw po na baril. Sa parehong gabi, pinasok lang daw ng mga pulis ang bahay ng kapitbahay ni Reggie na si Nanay Normita. Pinusasan at tinangay daw ang anak ni Nanay Normita na si Adrian Romero na natagpo ang patay kalaunan. May ibang kapulisan doon sa labasan. Sabi ko, "Sir, saan niyo po ba dadalhin yung anak ko?" Sabi ko, "Wala namang kasalanan kasi ba't dinampot?" Sabi sa akin mga pulis, puntahan ko na lang daw sa Eusebio. Akala ko yung Eusebio, presinto lang. Yung pala purinarya na pala yung mga pulis purinarya na pala po yun. Ang panghuli sa mga inexhum, si Marcelino. 17 anyos lang siya nang paslangin noong 2019. Pero di tulad ni na Darwin at Adrian, hanggang ngayon,
hindi pa rin malinaw kung isa siya sa mga biktima ng war on drugs. Ni walang lapida ang kanyang nicho. Wala raw kasing pambayad ang pamilya niya noon. Hanggang sa kamatayan. Ramdam ng binatilyo ang kasalatan. Ang kanyang lola Feli hindi pa rin matanggap ang nangyari sa apo. Nakita na lang ang kanyang bangkay na tadtad ng saksak sa gilid ng palengke na itinuturing na drug hotspot ng mga otoridad. Gusto malaman ni Lola Feli, biktima rin ba ng drug war ang kanyang apo? Naabutan niya po ba yung bangkay niya? Naabutan ko pa. Saan po siya? Doon sa may market rin, nakahiga siyang gano'n. Tapos wala nang buhay. Nakita niyo po ba yung mga sugat niya? Nakita ko dito. Tsaka dito niya. Doon ako nag-iiyak. Sama na loob ko sa ginawa sa apo ko batang-bata. Plano raw ipakremate ni na Father Flavie ang mga iniksum na labi at saka ilalagak sa isang memorial. Pero higit pa sa pagbibigay ng disenteng himlayan, ang pakay ng grupo. Susuriin uli ang kanilang mga labi ng isang eksperto. Walang investigasyon na matino. Kung titignan mo yung police reports, 3 bagay nakalagay doon. May baril, may droga, nanlaban. So we exhume them, and in the process, we bring them to Dr. Raquel Fortun to probe into the matter upang yung sabi nating ang mga kalansay ng katotohanan ay makapagpahayag kung paano sila pinaslang. Sa nakalipas na mga taon, nabalot ng kontrobersiya ang tinaguriang war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Sa pagdanak ng dugo, ang salitang nanlaban nagkaroon ng malagim na kahulugan. Nakaramdam sila, kumuha ng baril, and then dito po nagkaroon ng engkwentro. Bumunot ng baril yung dalawa, pati siya. Pinutukan nila yung mga katransaksyon nila mga polis. Mula 2016 hanggang 2022, mahigit 6,000 ang napatay sa anti-illegal drug operations ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. May iba naman na pinatay ng mga tinatawag na vigilante groups. Nakagapos, nakabalot ang mukha ng packaging tape. Ang iba, nilagyan pa ng mapangutsang karatula. Patuloy na hangad ng mga naulila ang hustisya at katotohanan.